Sa nakaraan ni Jiraiya, nagbigay ng test si Hiruzen kina Tsunade, Orochimaru at Jiraiya at ang test ay kuhanin kay Hiruzen ang 2 bell at isa kina Jiraiya ang matatalo. Habang nakain si Hiruzen ay tumakbo si Jiraiya upang makuha ang bell ngunit nahulog ito sa trap ni Hiruzen at si Jiraiya ang natalo. Umalis na sina Tsunade at Orochimaru kaya naiwan sina Hiruzen at Jiraiya at pinakita ni Hiruzen kay Jiraiya ang summoning jutsu nito at ininform nito kay Jiraiya na ang summoning jutsu ay gumagawa sila ng blood contract sa mga hayop at e-summon sila sa kahit anong oras gamit ang transportation technique kaya nagustuhan ni Jiraiya na gumawa rin siya ng kontrata. Sumagot si Hiruzen na hindi ni Jiraiya magagawa ito dahil ang hayop na para kay Jiraiya ay hindi parehas sa kanya kaya tinanong ni Jiraiya kung ano ang hayop na sa kanya. Inihayag ni Hiruzen na bago ito gumawa ng kontrata ay kailangan muna nitong maging sanay sa paghubog ng chakra at silang kaya kailangan nitong mag-training. Sinimulan na ni Jiraiya ang kanyang training ng seryoso at ginagawa niya ito para makakuha ng maraming babae. May gagawin si Jiraiya ngunit pinigilan ito ni Hiruzen dahil hindi nila alam ang mangyayari kapag ginamit ni Jiraiya ang transportation technique nang hindi pa nakakapagkontrata at ginawa pa rin ni Jiraiya ito kaya naglaho ito. Napunta si Jiraiya sa ibang lugar at may nakita na ahas at palaka kaya pumunta si Jiraiya sa dalawa at umatake ang ahas ngunit tinapon ito ni Jiraiya sa taas. Hindi makapaniwala si Gamabunta dahil pumunta ang isang tao sa Mount Mayaboko. Dinala ni Gamabunta si Jiraiya kay Fukusako at inaasahan ni Fukusako na darating si Jiraiya doon dahil na-predict ng kanilang Great Lord Elder ang pagdating niya. Ininform sa kanila ng Great Lord Elder na may batang pupunta sa Mount Mayaboko at bibigyan niya ang batang ito ng kapangyarihan ng palaka at propesiya at ito ay isang pangarap na pinangarap din ng Great Lord Elder at ang kanyang sariling propesiya. Tinanong ni Jiraiya kung siya ang tinutukoy ng Great Lord Elder ay ano ang kanyang propesiya ngunit hindi alam ni Fukusako at pinatili si Jiraiya doon at magsanay at hintayin ang propesiya ng Great Lord Elder sa kanya. Matapos malaman ni Jiraiya ito ay nagsanay si Jiraiya ng hati sa Mount Mayaboko at sa Konoha at ginugol ni Jiraiya ang kanyang oras sa parehas na pagsasanay ng sage at ninjutsu. Gayunpaman, hindi inakala ni Jiraiya na magiging mahirap ito at unti-unti siyang nasasanay at gumawa na ng kontrata sa mga palaka. Nung naging binata na si Jiraiya ay tinawag siya ni Gamabunta dahil pinatawag na siya ng Great Lord Elder dahil nakita na nito ang propesiya ni Jiraiya. Pumunta na si Jiraiya sa Great Lord Elder at inutos ni Fukusako kay Jiraiya na makinig ito kay Great Lord Elder. Inihayag na ni Great Lord Elder ang propesiya niya kay Jiraiya, ito ay kahit nabastos si Jiraiya sa mga babae ay magiging magaling na ninja pa rin ito at sa darating na mga panahon ay magkakaroon siya ng sariling mga disipulo at ang disipulo na ito ay magiging ninja na magbibigay ng pagbabago sa mundo ng mga ninja at iyon ang nakita niya sa kanyang panaginip. Ang pagbabagong ito ay maaaring matatag o pagkasira ng mundo na hindi pa nakikita at gagabayan ni Jiraiya ang disipulo na ito at darating ang araw na mapipilitin si Jiraiya na gumawa ng critical na pagpili at ang pagpili ni Jiraiya ay ang magdedesisyon kung saan tutungo ang pagbabagong ito. Tinanong ni Jiraiya kung ano ang gagawin niya upang mapili ang tamang pagpili kaya sumagot si Great Lord Elder na maglalakbay si Jiraiya sa mundo upang magsulat ng mga libro at tinanong ni Jiraiya kung para saan ang pagsulat niya ngunit hindi ito alam ni Great Lord Elder at maaaring ito ay isang paglalakbay sa buong mundo para makita lahat ng bagay sa mundo. Tinanong ni Jiraiya dito, na ang mga propesiya ba ni Great Lord Elder ay hindi kailanman na natupad kaya sumagot ito ng oo. Tinanong ni Gamabunta kay Jiraiya kung aalis na ba ito kaya sumagot si Jiraiya ng oo dahil sa sitwasyon niya ngayon ay hindi niya magagabayan ang isang tao na magpapabago sa mundo at gumawa ng tamang pagpili at kailangan pa niya ng oras upang makita ang marami pang bagay at makita ang iba't ibang tao at kagaya ng nasa panaginip ng Great Lord Elder ay maglalakbay siya sa buong mundo at magsusulat ng libro at ito ang kanyang destiny at umalis. Habang naglakbay at naghanap si Jiraiya kung ano ang kahulugan sa panaginip ng Great Lord Elder at ang estado ng mundo ay nagiging magulo at ang kapayapaan ng 5 Great Nations ay naging marupok at ang pagsalakay sa bawat lands ay tumaas dahil sa alitan at nagsimulang magdusa ang mga tao.
Habang naglalakbay si Jiraiya ay may nakainuman siyang ninja na galit dahil nagtrabaho ito ng mabuti upang makultivate niya ang kanyang lugar gamit ang unting kaalaman na mayroon siya para sa kapakanan ng kanyang clan, kaya napagtanto ni Jiraiya na ang ninja na ito ay hindi masaya kung paano gumalaw ang mundo, kaya niyaya na lamang ni Jiraiya ito na uminom pa at sinabi niya rito na hinahanap niya ang kanyang destiny, ngunit para sa lalaki na walang kwenta na hanapin at ang kanyang mga tao ay walang chance sa ninja ng mga 5 great nations, ngunit biglang sumapo ang lalaki sa tabi ng table nila na mali ang sinasabi ng kasama ni Jiraiya dahil tinuturuan niya ang mga bata sa kanyang village tungkol sa kung papaano na lumaban pabalik habang kinakaharap ang malupit na kapalaran. Tinanong ng lalaki sa isa kung ang edukasyon ba ang makakatapos sa war, kaya nainis ang lalaki at inatake ito, ngunit nakaiwas ang isa. Sinabi ng lalaki na hindi makakapagpapigil sa war ang edukasyon, gayunpaman kaya niyang turuan ang mga bata ng mga skills para makagawa ito ng mabuting pagpili. Tinanong ni Jiraiya dito kung ano ang mga choices na ito, kaya sumagot ang lalaki na buhay o kamatayan, at ang bagay lamang na matuturo niya sa mga bata ay kung paano mag-survive, ngunit para kay Jiraiya na hindi ito sapat at kailangan niyang pumili ng isang disipulo na magbibigay ng kapayapaan sa mundo. May pinuntahan si Jiraiya na lugar at may tinanong siya sa lalaki na kung anong gagawin niya para makapagbigay ng kapayapaan sa mundo, kaya sumagot ang lalaki na ang mundo ay tumutungo sa war at mga alitan at walang makakapigil dito. Tinanong ni Jiraiya na kakasabi lamang ng lalaki kanina ay depende ito sa commitment ng bawat tao ang makakapagbigay ng kapayapaan sa mundo at paano nila mababago ang mga destiny ng mga tao, kaya sumagot ang lalaki na magdasal na lamang ang mga ito at iyon lamang ang kanilang magagawa, kaya napagtanto ni Jiraiya na ang lalaking iyon ay hindi makakapagpabago sa mundo. Habang naglakbay ulit si Jiraiya ay may nakita siyang nasusunog na ordinaryong village at may umatake kay Jiraiya at nakaiwas ito. Patuloy na may umatake kay Jiraiya kaya umiwas ulit ito at may binato na bomba para magkaroon ng usok at may malaking shuriken na lumitaw, ngunit gumamit si Jiraiya ng substitution. Tinanong ni Jiraiya na ninja ng Fuma clan kung bakit inaatake ng mga ito ang mga tao na namumuhay ng payapa, kaya sumagot ang lalaki na ang balanse ng kapangyarihan ng bawat land ay gumuguho at nasa bingit sila ng war at ang village na inatake nila ay nasira dahil pinasok ito ng iba pang ninja at nasa mundo sila na mamamatay ka kapag nag-alinlangan ka na pumatay. Nagbato si Jiraiya ng smoke bomb at umatake si Jiraiya at namangha si Jiraiya dito. Sinaksak ng lalaki si Jiraiya, ngunit isa lamang itong clone at nahiwa sa noo ang lalaki. Ininform ng lalaki na kahit natalo ni Jiraiya ang lalaki ay may iba pang assassin ang aatake sa village hanggat sila ay nasa sumpang mundo ng ninja ay walang kapayapaan at umalis. Naiinis si Jiraiya dahil hindi pa niya nahahanap ang disipulo niya na magbabago sa mundo at sa mga oras na ito ang mga laban ay hindi maiiwasan na labanan, kaya napuwersa si Jiraiya na magpahinga muna sa kanyang paglalakbay at bumalik sa Konoha. Ang apoy ng digmaan ay gumuhit kina Jiraiya at sa mga kakampi niya at ito ay tinawag na Third Great Ninja War at sina Tsunade, Jiraiya at Orochimaru ay tinaguriang bilang mga legendary Sannin. Inihayag ni Hanzo na napredict niya na ang Konoha ay ang mananalo sa labang ito, kaya hahayaan nito ang tatlo na mabuhay, ngunit ayaw ni Jiraiya ng awa ni Hanzo dahil kaya pa nilang lumaban, ngunit pinigilan ni Tsunade. Kinilala ni Hanzo na malakas ang tatlo dahil nakasurvive ito sa labanan, kaya pinangalan nito ang tatlo bilang mga Sannin ng Konoha at kapalit ng buhay ng tatlo ay hiniling ni Hanzo na tanungin ang pangalan ng tatlo. Habang nagpapahinga sina Jiraiya ay tinanong ni Jiraiya kung magiging tunay ba na mananalo ang Konoha sa labanan, at sabi ni Tsunade kung mangyari man ito ay maglalakbay ba ulit si Jiraiya, kaya sumagot si Jiraiya ng oo. Tinanong ni Tsunade kung bakit hindi na lamang manatili si Jiraiya sa village, kaya sumagot si Jiraiya na hindi pa niya nakikita ang kanyang destiny. Pinatahimik ni Orochimaru ang dalawa at naramdaman nila ang mga bata, kaya pinapalabas ito ni Tsunade. Lumabas ang isang bata at gusto nitong humingi ng pagkain, kaya tinanong ni Jiraiya kung nasaan ang kanyang magulang, kaya sumagot ang bata na pinatay ito ng ninja dahil sa war. Binigyan ni Jiraiya ito at pinapalabas ng bata ang mga kasama niya na si Konan at Nagato dahil hindi sina Jiraiya na mas asama. Lumabas na ang dalawa at tumakbo upang ubusin ang mga tinapay nila. Umalis na sina Jiraiya, ngunit sumusunod pa rin sa kanila ang tatlong bata, kaya nainis si Tsunade at tinanong kung bakit sila sinusundan. Lumapit si Konan kay Tsunade at akala ni Tsunade na aatakihin siya nito, ngunit pinigilan ni Jiraiya at binigyan ni Konan si Tsunade ng origami na bulaklak.
Hiniling ni Yahiko sa tatlo na turuan sila ng ninjutsu kaya balak ni Orochimaru na patayin ang mga bata ngunit pinigilan ni Jiraiya at inutos na umuna na ang dalawa sa kanya at mananatili si Jiraiya doon at bantayan ang mga bata hanggang sa kayanan ng mga bata na alagaan ang sarili nila dahil sa tingin ni Jiraiya na parte ito ng kanyang destiny. Matapos ni Jiraiya na kumain ay tinawag ni Conan si Jiraiya upang humingi ng tulong dahil nasa panganib sina Yahiko at Nagato kaya dali-dali silang tumakbo at tinanong ni Jiraiya kung anong nangyari. Sumagot si Yahiko na ang ninja na iyon ay sinabihan sila na ibigay ang mga pagkain nila at tinalo ito ni Nagato. Hindi maintindihan ni Jiraiya na natalo ni Nagato ang isang tunan ng Hidden Stone at nung pagkatingin niya kay Nagato ay nagulat siya dahil may mata si Nagato na Rinnegan at ang Sage of the Six Paths na tinaguri ang ama ng lahat ng ninja ay isang sage na mayroong Rinnegan ay na nag-develop sa lahat ng Jutsu na nakikilala nila ngayon. Usap-usapan na ito ay lumilitaw kapag ang mundo ay naging corrupt at kapangyarihan nito ay katulad ng God at nakakapagpawi ng kaguluhan. Naalala ni Jiraiya ang sinabi sa kanya ng Great Lord Elder at napapatanong ito kung si Nagato ba ang magbabago sa mundo at mukhang nahanap na niya ang kanyang destiny. Napagdesisyonan ni Jiraiya na turuan silang tatlo ng ninjutsu at pinaalalahanan na ang ituturo niyang ninjutsu ay para maprotektahan lamang nila ang kanilang sarili at nagsimula na sila. Makalipas ang 3 taon nakakaya na ng tatlo na matalo ang clone ni Jiraiya at gumaan na ang loob ni Jiraiya na babalik na siya sa Konoha nang walang inaalala at may lakas na ang tatlo na baguhin ang lugar na iyon at nagpaalam na si Jiraiya kaya nagpasalamat silang tatlo kay Jiraiya. Pagkatapos na bumalik ni Jiraiya sa Konoha ay nagpapatuloy pa din ang Third Great War at ang Sannin ng Konoha ay nakilala sa kanilang maraming laban at naging mga alamat. Tinanong ni Tsunade kung gaano pa katagal na magpapatuloy ang mga labanan at ano ang kanilang gagawin upang matigil ito ngunit walang naiisip na paraan si Orochimaru na mapatigil ito at ang paniniwala ni Jiraiya na kahit hindi niya alam kung paano mapigilan ito ay darating pa rin ang kapayapaan. Hanggat mayroon pa rin na naniniwala dito ay may pag-asa na mangyari. May binigay na mensahe ang palaka kay Jiraiya at nung binasa ni Jiraiya ito ay nagulat siya dahil ang tatlong bata ay namatay. Hindi makapaniwala si Jiraiya dahil akala niya na iyon ang kanyang magiging destiny at pumili siya ng tamang desisyon ngunit mali na naman siya at naniniwala si Tsunade na mahahanap ni Jiraiya ito hanggat naniniwala si Jiraiya. Nagpatuloy ang Third Great Ninja War at ang naggabay sa panalo ng Konoha ay isa rin sa mga disipulo ni Jiraiya na si Minato Namikaze. Tinanong ni Tsunade na sobrang tagal na matapos ang war at anong gagawin ni Jiraiya kaya sumagot ito na maglalakbay ulit siya para mahanap niya ang kanyang disipulo na makakapagpabago sa mundo. Natuwa si Jiraiya kay Minato dahil binabasa nito ang Tales of Gotsi Ninja na sinulat niya at namangha si Minato sa librong ito. Hinihiling ni Minato na ang hindi pa napapanganak niyang anak ay maging katulad ng main character dahil ang ninja ng nasa libro ay hindi sumusuko at pinapahintulutan ni Minato si Jiraiya na pangalanan ang kanyang anak. Ngunit may naisip na si Kushina na pangalan at ito ay Naruto at natuwa si Jiraiya dahil magiging ninong na si Jiraiya at pagkatapos ng lahat ay umalis na naman si Jiraiya upang hanapin ang kanyang destiny at makalipas ang ilang taon ay nakilala ni Jiraiya si Naruto sa Konoha. Nakapasok na si Jiraiya sa Hidden Rain Village at naramdaman ito ni Pain. Gumala na si Jiraiya at bumili ng siopaw at alam ng matandang babae na hindi pa niya nakikita si Jiraiya noon at napagtanto na hindi siya taga roon. Nagpakilala si Jiraiya bilang manunulat at naglalakbay siya at sumusulat tungkol sa mga lutuin ng iba't ibang rehiyon at produkto para sa magazine. Naramdaman ni Jiraiya na payapa ang village nila kaya sumagot ang matandang babae na ang kanilang village ay wala na sa war, pasalamat kay Pain. Tinanong ni Jiraiya kung anong nangyari kay Hanzo the Salamander at biglang nagtinginan ang mga tao kay Jiraiya at umalis na si Jiraiya. Tinanong ni Jiraiya sa babae kung ano iyon kaya sumagot ang babae na ito ay si Lady Angel at sinasabi nila na mabuting pagpapala ang maglagay ng origami na kahugis kay Lady Angel sa entrance ng shop. Hindi maintindihan ni Jiraiya ang nangyayari dahil akala niya na ang village ay nahati sa dalawa at ngayon ito ay iisa na lamang at ang Hidden Rain Village ay mayroong leader na si Hanzo of the Salamander at sa tingin ni Jiraiya na kailangan pa niyang suriin ang lugar ng lubusan. Pumunta si Jiraiya sa bar at kumuha ng babae na si Tessuna at nagpakilala si Jiraiya dito bilang mercenary at si Hanzo of the Salamander ang nagpatawag sa kanya ngunit pinigilan ni Tessuna ito na sabihin ang mga bagay tungkol kay Hanzo.
Tinanong ni Jiraiya kung bakit at binulong ni Tess una kapag napagkamalan nila na kasamahan si Jiraiya ni Hanzo ay papatayin si Jiraiya dahil si Pain ay strikto at hindi nagpapakita ng awa sa mga kalaban at iyon ang sabi sa kanya ng asawa niya. Ayon pa sa asawa niya na si Pain ay pinapaulan ang kanyang village gamit ang jutsu at ang ulan na ito ang makakapagpaalam sa kanya kung anong ginagawa ng mga tao kaya napagtanto ni Jiraiya na pinapanood na siya ni Pain. May binigay na sulat ang asawa ni Tess una ngunit tinapon niya lamang ito sa basurahan at si Jiraiya pala ang basurahan. Inutos ni Pain kay Conan na kapag tinigil niya ang ulan ay tingnan ang nanghimasok gamit ang kanyang jutsu kaya nag-okay si Conan. Nagbalak ang dalawang ninja ng Hidden Rain na uminom at may nakita silang bar at nag-order ng alak at habang nag-uusap ang dalawa ay sinabi ng bartender na naruroon na ang in-order nilang alak ngunit wala naman at ang bartender pala ay si Jiraiya at nagbato ng smoke ang lalaki upang makatakas ngunit hindi nila mabuksan ito at nasa loob pala sila ng katawan ng palaka at ang palaka ay pumunta sa tubig. Pinatigil na ni Pain ang ulan at ginamit na ni Conan ang kanyang jutsu. Nakita ni Jiraiya ang paghawak ng dalawang ninja sa kanay at ang dalawa ay mga genin at tinanong ni Jiraiya na ang rogue ninja mark ba na yun ay nagpapakita na tapat sila kay Pain. Tinanong ng mga genin kay Jiraiya kung nasaan sila kaya sumagot si Jiraiya na nasa tiyan ng palaka at walang makakakita sa kanila doon at walang tutulong sa mga ito. May pinakitang balahibo si Jiraiya at tinanong ng isa kung anong gagawin ni Jiraiya doon kaya sumagot ito na kikilitiin niya ang mga ito at kung ayaw nilang mamatay sa tawa ay kailangan nilang sagutin ang mga tanong niya tungkol sa kanilang leader na si Pain. Kiniliti na ni Jiraiya ang isang ngunit hindi nito sinasabi ang tungkol kay Pain at dahil dito wala si Jiraiya na choice at ginamit sa isang lalaki ang Toad transformation at naging palaka ang lalaki. Kikilitiin na ni Jiraiya ang isang ngunit sinabi agad ito ng lalaki kay Jiraiya at nasa highest tower ng kanluran si Pain ngunit lahat sa kanila ay walang masyadong alam kay Pain at sinasabi ng iba na si Pain ay taga Fuma Clan ngunit walang nakakaalam kung anong itsura ni Pain at sinasabi ng iba na hindi nag-e-exist si Pain. Akala ni Jiraiya na nagsisinungaling ang lalaki dahil lahat ng tao sa village ay sinasamba siya kaya sumagot ang lalaki na sa lugar na ito si Pain ay isang Diyos at hindi question kung nag-e-exist ba ito o hindi at laging nanunood si Pain sa kanila at mayroon siyang representative na gumagawa lahat ng mga seremonya, mga anunsyo at mga utos sa pamamagitan ni Lady Angel. Tinanong ni Jiraiya kung bakit tinatago ni Pain ang sarili niya sa mga tagasunod niya kaya sumagot ang lalaki na pansamantala lamang ito. Narinig ni Jiraiya na ang village na ito ay nasa civil war kaya sumagot ang lalaki na ang civil war ay natapos na dati pa at nanalo sila at sinira ni Pain ang dating Hidden Rain ng mag-isa lamang kaya nagulat si Jiraiya dahil kahit nagaano pa kalakas si Pain ang leader ng Hidden Rain ay si Hanzo at wala kahit sino ang hindi nakakakilala sa kanya at dinagdagan ng lalaki na hindi lamang malakas si Hanzo ngunit maingat ito at mahirap na lapitan ito ng kahit sino. Mayroon si Hanzo na bodyguards na may 24 oras na duty at ang lahat pati na ang mga bata na pumupunta kay Hanzo ay tinitingnan ng mabuti ito bago pumasok. Tinanong ni Jiraiya kung paano ni Pain na natalo si Hanzo at ano ang abilidad ni Pain ngunit hindi alam ng lalaki. Dagdag pa ng lalaki na hindi dahil sa malakas na jutsu na kinatatakutan si Pain kundi mayroon itong puso na matigas at kung sino man ang tumutol sa kanyang mga paniniwala ay walang awa na pinapatay at hindi lamang si Hanzo ang pinigilan niya kundi pati na ang magulang, asawa, anak, kamag-anak, kaibigan at kahit na sanggol ni Hanzo ay pinatay ni Pain at sinunog nito ang mga bahay nila at mga sugol ng village na kakampi ni Hanzo ay binura nito lahat. Tinanong ni Jiraiya kung anong sinusubukan na makamit ng Diyos nila ngunit hindi nila alam ang plano ni Pain at tinanong naman ni Jiraiya ang tungkol sa Akatsuki ngunit hindi pa ito narinig ng lalaki. Ininform ni Jiraiya na ang kamay at binti ng lalaki ay nakapulupot kaya hindi ito nakakagalaw at ang pulso nito ay sinusukat kaya alam ni Jiraiya kung nagsisinungaling ito kaya sabihin ng lalaki sa kanya ang mga nalalaman niya at kung hindi haantong ito sa pagsuserve ng pagkain ng mga lamok sa natitira niyang buhay. Nagpalit ng katawan si Pain at naghanda upang hulihin ang nanghimasok. Wala nang pake ang lalaki kung gawing palaka siya ni Jiraiya at wala na siyang sasabihin pa kaya tumigil na sa pagtatanong si Jiraiya ngunit mananatili ang lalaki sa loob ng palaka at si Jiraiya na mismo ang magtatanong sa tinuturing nilang Diyos.
Nilabas ni Jiraiya si Gerotora at tinanong ni Gerotora kung bakit siya inilabas nito kaya sumagot si Jiraiya na makikipaglaban siya sa isang mahirap na kalaban at hinihiling nito na markahan na niya ang storage release seal ngayon. Nilabas na ito ni Gerotora at minarkahan ni Jiraiya. Tinanong ni Gerotora kay Jiraiya kung gaano ito katagal bago siya bumalik kaya sumagot si Jiraiya na hindi ito magtatagal at kung may mangyari man sa kanya ay ilagay ni Gerotora ang sarili niya sa loob ni Naruto. Ngunit sabi ni Gerotora na ang susi sa 8th-signed seal ni Naruto ay nakalagay sa kanyang katawan at bawat taon ang seal ng 4th Hokage ay humihina at ang susi ay nananatiling ma-reseal ulit kapag kinakailangan. Sabi ni Jiraiya na ginamit ni Minato ang Reaper Death Seal sa Nine Tails Yin Chakra at sinadya niya itong hatiin ang kapangyarihan ng Nine Tails sa Yin at Yang at isil ang kapangyarihan ng Yang kay Naruto at gusto niyang iwan ang Nine Tails Chakra kay Naruto. Dagdag pa ni Jiraiya kung bakit sinil ni Minato ang Nine Tails Chakra sa kanyang sariling anak kaya sumagot si Gerotora na hindi niya alam at maaaring gusto ni Minato bilang magulang ay gusto niyang ipasa ang kapangyarihan sa anak niya ngunit sumagot si Jiraiya na alam niya ang dahilan dahil siya ang teacher ni Minato at hindi gagawa si Minato ng isang bagay na walang mabuting dahilan at maaaring may nalaman si Minato na importante at dahil dito pinagkatiwala ni Minato sa kanyang anak ang kapangyarihan ng Nine Tails. Matagal na nung inatake ng Nine Tails Fox Demon ang Konoha at sinasabi na isa lamang itong natural na disaster at suspecha ni Jiraiya na hindi ito natural na phenomenon at ito ay manual na inilabas. Ngunit sabi ni Gerotora na sinasabi na ang paglitaw ng Nine Tails ay isang natural na disaster kapag ang sangkatauhan ay bumaon sa kadiliman at wala kahit sino sa mundo ang kaya na makapag-summon ng Nine Tails. Sumagot si Jiraiya na may isang tao na kaya ito at tinanong ni Gerotora kung sino at sumagot si Jiraiya na ang founder ng Uchiha clan na si Uchiha Madara kaya natawa si Gerotora dahil namuhay si Madara nung binubuo pa lamang ang Konoha at imposibleng buhay pa ito nung 16 years ago. Sumang-ayon si Jiraiya sa sinabi ni Gerotora at alam ng lahat na ang First Hokage ang nakatalo kay Madara sa Final Valley ngunit mayroon siyang pakiramdam na buhay pa ito. Nagpanggap si Jiraiya na isa siyang ninja ng Hidden Rain at pinababalik na ni Jiraiya ang palaka sa Konoha at kapag nakapunta na ito doon ay kitain si Ibiki at alam na ni Ibiki na pupunta ang palaka kaya umalis na ito. Umalis na rin si Jiraiya ngunit nakita ni Konan ang ginawa ni Jiraiya. Ininform ni Konan kay Pain na si Jiraiya ang nanghimasok kaya tinanong nito kay Pain kung anong gagawin nila kaya sumagot si Pain na dahil hindi nila kakampi ito ay kailangan nila itong patayin at inutos nito kay Konan na dalhin siya kay Jiraiya at si Konan muna ang hahandle kay Jiraiya habang wala pa si Pain at inutos ni Pain na patayin niya ito kung kaya niya at umalis na sila. Nakasalubong ni Jiraiya si Konan kaya umatake si Konan at pinalibutan ng papel ito ngunit wala doon si Jiraiya at gumamit ng flame bombs ngunit nakaligtas si Konan. Inaasahan ni Jiraiya na si Pain ang darating ngunit si Konan ang dumating at akala ni Jiraiya na patay na ito at nakilala ng lalaki si Konan na Lady Angel at napagtanto ni Jiraiya na si Konan ang sugo ng Diyos. Umalis na ang lalaki at tinanong ni Jiraiya kay Konan kung sino si Pain ngunit hindi ito sinabi ni Konan. Umatake na si Konan ngunit kinaon. Fair ito ni Jiraiya ng apoy. Gumamit si Jiraiya ng toad oil bombs at pinulupot si Konan gamit ang buhok niya. Tinanong ni Jiraiya kay Konan kung anong nangyari kay Yahiko at Nagato at narinig niya na namatay ito ngunit sa tingin ni Jiraiya na chismis lamang ba ito at isa ba sa kanila ay parte ni Pain. Tinanong ni Konan kung anong layunin ni Jiraiya doon kaya sumagot si Jiraiya na hindi niya inaasahan na parte sila ng Akatsuki. Sa tingin ni Konan na naiisip ni Jiraiya na dapat ginawa niya ang sinuggest ni Orochimaru na patayin sila noon ngunit hindi pinagsisisihan ni Jiraiya na buhayin sila at nadidismaya lamang siya dahil tinuruan niya ang mga ito ng ninjutsu para mabuhay sila sa mga mahihirap na araw at mga ilang taon nung araw na iyon ay narinig niya ang mga pangalan nila at nagkaroon sila ng reputasyon ngunit makalipas ang ilang araw ay narinig niya na namatay sila. Sabi ni Konan na hindi alam ni Jiraiya kung anong nangyari sa kanila kaya sumang-ayon si Jiraiya at tinanong kung bakit sila nasa Akatsuki at ang mga ginagawa ng Akatsuki ay mali. Ininform ni Pain kay Jiraiya na desisyon niya na gawin iyon at napagtanto ni Jiraiya na kahit iba na ang katawan nito ay ang mata niya na Rinnegan ay hindi nag-iiba at ang tinatawag na Pain ay si Nagato. Tinanong ni Jiraiya kung anong nangyari ngunit sumagot si Pain na hindi na kailangan ni Jiraiya na malaman ito at gumamit si Pain ng summoning jutsu. Umatake ang sinama ni Pain kaya umiwas si Jiraiya at pinapa-atras ni Pain si Konan.
Umatake na ulit ang alimango kaya gumamit si Jiraiya ng Art of Raging Lion's Mane at tinalo ang alimango at umatake kay Pain. May gusto pang tanungin si Jiraiya at tinanong kung anong nangyari kay Yahiko kaya sumagot si Pain na patay na ito. Hindi makapaniwala si Jiraiya dahil anong nangyari kay Nagato kaya sumagot ito na dahil sa war ang mga tao ay maraming namatay at ang sakit ay pinalaki ako. Hindi maintindihan ang pinagsasabi nito kaya sumagot ito na lumaki siya na natuto kung ano ang kahulugan ng sakit at ang pag-alam sa sakit na ito ay nakakapagkontrol sa isang salita ng tao. Gayunpaman, sa pamamagitan ng sakit na ito ay nagmature siya at naging mas mataas sa tao at naging Diyos. Dagdag pa ni Nagato na kapag naging Diyos ka ay ang mga salita at isip mo ay nagiging absolute at dahil si Jiraiya ay isang tao hindi niya maiintindihan ang mga sinasabi niya at ang mga bagay na hindi niya nakita nung tao pa lamang siya ay nakita na niya nung naging Diyos siya at ang pagiging Diyos ay napagtanto niya na mayroong mga bagay na nagagawa niya na hindi kaya ng isang tao. Tinanong ni Jiraiya kung anong plano na gawin ni Nagato kaya sumagot ito na tatapusin niya ang war sa mundo. Tinanong ni Jiraiya kung iyon ang layunin niya ay bakit niya kinukuha ang tailed beasts at dahil mamamatay rin si Jiraiya ay sasabihin ni Nagato ang tunay na layunin niya at ito ay gamitin ang mga tailed beast para makapag-develop ng bagong forbidden jutsu at gamit ang jutsu na ito ang malaking bansa ay masisira agad-agad. Tinanong ni Jiraiya kung papaano nito mapapatigil ang labanan kaya sumagot si Nagato na mayroong pagtatalo sa lahat ng bansa at bibigyan niya ang bansa ng Forbidden Jutsu weapon at kung nakuha na nila ang kapangyarihan na ito ay tiyak na gagamitin nila ito kaya milyon-milyon ang mamamatay ng mabilis at ang mga tao ay matatakot at ang mga tao o bansa ay matutunan kung ano ba talaga ang kahulugan ng sakit at ang takot na iyon ay makakapagpatigil sa labanan at ang sakit ay makakapagbigay sa mundo ng sakit upang magmature sa parehas na paraan kung paano siya nagmature at para maging lumaki at tumulino ang mundo. Ang kamay ng Diyos ay kinakailangan dahil ang mundo ay bata pa. Nakaalis si Nagato at nag-summon ng jutsu ngunit ginamit rin ito ni Jiraiya at nilabas si Gamaken. Ininform ni Jiraiya kay Gamaken na gagamitin niya ang Honored Sage Mode at isasummon niya ang Two Great Sages. Gayunpaman, matagal ito upang masummon ang dalawa at hindi niya maaalis ang kanyang kamay hanggat hindi pa sila nakakalabas kaya pinaubayan ni Jiraiya kay Gamaken na bigyan siya ng oras nito. Biglang nawala si Pain at gagamit si Jiraiya ng Barrier Battle Arts kung naging invisible ito kaya ginawa na niya. May pinalabas uling hayop si Pain at sumugod na rin si Gamaken at hindi makagalaw ang aso ni Pain. Biglang humiwalay ang dalawang ulo ng aso kaya nakatakas ang mga ito at biglang naging dalawa ang isang aso at umatake na kina Jiraiya at nasugatan si Gamaken. Umakyat pataas si Gamaken at naging dalawa ulit ang isang aso. Umatake na ulit ang mga ito ngunit nakakaiwas si Gamaken at nasasangga ang mga atake. Nagsama ang apat na aso na umatake ngunit sumabog ang mga aso at patuloy na sumabog ang mga ito habang umaakyat pataas si Gamaken. Inutos ni Jiraiya na papatayin nila ang aso isa-isa at ipadala sila sa maliit na space at napansin ni Jiraiya si Pain. Pumunta na si Gamaken sa maliit na lugar kaya sinundan ito ng aso at biglang nasa likod na nila ang aso at tumakbo. Nasa dead end na sina Jiraiya at umatake ang lahat ngunit napatalsik ni Gamaken at may umatake sa likod nila at nakataas si Gamaken. Napapagod na si Gamaken at naruroon na agad ang mga aso. Sumugod na ang mga aso at pinagsisipa ni Jiraiya ito ngunit pinapalibutan ng mga aso si Gamaken at kinakagat at nawalan ng malay si Gamaken. Lumapit si Jiraiya kay Gamaken at may ginawa si Jiraiya upang lamunin ang mga aso at mawala. Lumabas na si Pain at akala nito na nakatakas na si Jiraiya ngunit hindi pala at umatake ito at nahuli ang hayop ngunit isa lamang pala itong clone. Nagsummoning ulit si Pain at umatake kina Jiraiya kaya tumalsik ang mga ito. Umatake ulit ang ibon kaya tumakbo si Jiraiya at may nilabas ang ibon at sumabog ngunit nakaligtas si Jiraiya at tumakbo. Hinahabol pa rin siya ng ibon at nagpasabog at patuloy pa din si Jiraiya na tumakbo at may nakitang daan para hindi magkasya ang ibon. Sinundan ng ibon si Jiraiya sa ilalim at natrap si Jiraiya ngunit isa lamang clone si Jiraiya at tinalo ni Jiraiya ang ibon gamit ang apoy. Nagsummon ulit si Pain ng hayop sa likod ni Jiraiya at malapit na ni Jiraiya na masummon ang dalawa at umatake na ang toro kaya umiwas si Jiraiya. Bumalik ang toro ngunit dumating ang tunay na Jiraiya at Gamaken para mapigilan ang toro at nawala.
Inihayag ni Jiraiya na mayroong parehas na mata si Nagato katulad ng sa Sage of the Six Paths at hindi lamang na master nito ang bawat jutsu na tinuro niya ay pinakita niya ang kanyang abilidad na makamit ang lahat ng 6 na changes in chakra nature at bihasa si Nagato sa lahat ng ninjutsu at na-master niya ito nung 10 years old pa lamang siya kaya nagtataka si Jiraiya kung bakit summoning jutsu lamang ang ginagamit sa kanya ni Nagato. Nagpalabas ulit ng Toro si Pain at sumugod kina Jiraiya at pinapauwi na ni Jiraiya si Gamaken kaya umalis na ito at inatake ng Toro si Jiraiya ngunit tumalsik ang Toro dahil nalabas na ni Jiraiya ang 2 Great Sages at nasa Sage Mode na si Jiraiya. Tinanong ni Fukusako kung nasaan ang may mata ng Six Paths kaya sumagot si Shima na lumalabo na ang mata ni Jiraiya dahil sa tanda ngunit ininform ni Jiraiya na nakatago ito sa loob ng summoning creature na nagiging invisible. Tinanong ni Fukusako kung bakit ni Jiraiya silang dalawa na sinaman kaya sumagot si Jiraiya na dati niya itong estudyante kaya nagulat ang dalawa at tinanong kung siya ba ang child prophecy kaya sumagot si Jiraiya ng oo. Tinanong ni Shima kung siya ang child prophecy ay bakit niya nilalabanan ito kaya sumagot si Jiraiya na mukhang lumaki ito nang wala sa tamang direksyon at nung narinig niya na namatay. Ito ay akala niya na hindi siya ang child prophecy. Sumagot si Fukusako na kung wala ito sa tama ay kailangan ni Jiraiya itong patayin at sabi ni Shima na gawa-gawa lamang ni Great Lord Elder ang propesya na yun. Nilabas ni Shima ang dila niya at inamoy ng dila nito kung nasaan si Pain at nahuli ni Shima ito at pinabagsak at gumamit ng tubig si Fukusako upang mahiwa ang chameleon. Naalala ni Jiraiya ang sinabi sa kanya ng Great Lord Elder na magkakaroon siya ng critical na pagpili at ang pagpili na ito ay siyang magdedesisyon kung saan mapupunta ang pagbabago kaya nagtataka si Jiraiya kung ang pangyayari ba na ito ang tinutukoy ni Great Lord Elder at sinama ni Pain ang dalawa niyang kasama. Hindi makapaniwala si Jiraiya na paano ang tatlong ito ay mayroong Rinnegan at maaaring may trick ito. Umatake na ang isang Pain at sinipa ito ni Jiraiya kaya nabulag ito. Gumamit sina Jiraiya ng bath of boiling oil at hinigop ng isang Pain ng jutsu. Tinanggal ni Jiraiya ang tsinelas niya at talagang naging palaka na ito. Sumugod si Jiraiya at gumamit ng massive Rasengan ngunit hinigop lamang ito ni Pain at sumugod ang isa sa likod nila at gumamit ng smoke si Fukusako. Umatake sina Jiraiya sa likod ngunit nasangga ito ni Pain. May lumabas na palaka sa usok at gumamit si Jiraiya ng Kabari Zenbon ngunit nakapag-summoning ito para maprotektahan si Pain. Umatras si Jiraiya at nagtataka kung bakit nasasangga nito ang mga atake niya kahit hindi ni Pain nakikita ito. Ininform ni Fukusako na nung pumunta sila sa likod nito kanina ay pumili sila ng target at inatake sa hindi sila makikita at nung oras na iyon ay ang isang Pain ay nanunood lamang sa kanila. Napansin rin ito ni Jiraiya ngunit walang senyales na nagsisignal sila sa isa't isa gamit ang pagsasabi o eye contact at napagtanto ni Fukusako na dahil ito sa pare-parehas nilang mata at sa tingin nito na ang tatlong ito ay kayang ibahagi ang nakikita ng isa't isa. Pinapa-address ni Fukusako si Jiraiya kaya umalis na ito. Tinanong ni Shima kung bakit sila tumatakbo kaya sumagot si Fukusako na kailangan nila na pag-aralan ang Six Paths at gumawa ng strategy at kailangan nila ng oras para dun. Magkakaiba man sila ng itsura ay pare-parehas silang may Rinnegan at inihayag ni Jiraiya na kahit na si Nagato ay isa sa kanila, hindi makapaniwala ito dahil maraming mga Rinnegan users ang nasa paligid. Dahil hindi pa nila alam kung ano o sino si Pain ay kaya nilang gumawa ng maliit na pagtatanggal at ang kanilang mga mata ay nakakonekta kaya tinanong ni Shima kung bakit ito nasa advantage. Sumagot si Fukusako na parehas ito ng tatlong security camera na nagpapakita ng iba't ibang anggulo sa parehas na larawan at nakikita ito ng tatlo ng sabay kaya kung isa man sa kanila ang makakita ng target ay ang ibang dalawa ay kayang makounter ito ng atake sa perpektong oras kahit hindi nila nakikita ang kalaban kaya ang kanilang field of vision ay mas malaki ng 3 beses at hindi katulad ng Byakugan ay kaya ng mga ito na makita ang blind spot ng isa't isa na walang weaving signs o pagmamanipula ng chakra kaya napagtanto ni Jiraiya na kailangan nilang paghiwalayin ang mga ito at labanan ng magkakahiwalay at kumpiyansa si Jiraiya na mananalo siya ng one-on-one. Dahil mayroon silang Rinnegan ay ang paglalaban bilang team ay kanilang basic mode of attack at ang taijutsu ay hindi gagana sa kanila at kahit anong jutsu ay maa-absorb kaya sinuggest ni Fukusako na genjutsu ang gagamitin nilang ngunit si Jiraiya ay walang kwenta sa genjutsu ngunit sila Fukusako at Shima ay kaya.
Ininform ni Fukusako na magkakaroon sila ng opening dahil alam ni Nagato na hindi nakakagamit si Jiraiya ng Genjutsu ngunit ayaw ni Shima na gawin ito dahil ayaw niya makipag-duet kay Fukusako kapag ganito na sila katanda. Hindi maintindihan ni Jiraiya ang mga pinagsasabi ng mga ito kaya ininform ni Fukusako na ang kanilang pinakamalakas na Genjutsu ay mayroong nakakaakit sa mga pandama ng pandinig ng biktima gamit ang kanta at napagtanto ni Jiraiya kung bakit sila umatras. Sumang-ayon si Fukusako at ang Genjutsu na ito ay malakas ngunit kapag nakagawa na sila ng tunog ay ang kanilang kinaroroonan ay makikita at iyon ang kahinaan nito. Dagdag pa nito na may harmony ng kanta at ang Genjutsu ay nakatuon sa melody at nangangailangan nito ng oras bago maging epektibo. Kaya kung nadiskubre ng mga kalaban kung nasaan sila bago sila mahuli sa Genjutsu at umatake ay matatalo sila. Gayunpaman, kapag nahuli sila ng Genjutsu ay siguradong mananalo sila. Tumigil si Jiraiya at sinabihan nito ang dalawa na kung ang buhay nila ay nasa panganib ay pinapalaya ni Jiraiya ang mga ito sa balikat niya agad-agad ngunit hindi pumapayag si Fukusako at ininform ni Jiraiya na mayroon siyang planong ngunit susugal sila at tinanong ni Fukusako kung ano ito. Sinimulan na ito ng dalawang sage at yumanig at narinig ito ni Pain at nakita kung nasaan sina Jiraiya. Pinuntahan na nila ito at nakita at may clone ni Jiraiya sa likod nila at gumamit si Jiraiya ng giant flame bombs ngunit hinigop ito ng isang Pain. Napagtanto na ni Jiraiya na ang isa ay humihigop ng Jutsu at ang isa ay nagamit ng summoning Jutsu at ang bawat Pain ay mayroong isang uri ng abilidad. Umatake sa dalawang Pain si Jiraiya kaya umiwas ang mga ito at hindi makagalaw ang isa dahil sa Jutsu ni Jiraiya. Sumugod na ang isang Pain at sinipa ni Jiraiya ito at naramdaman na nila ang Genjutsu at napunta sa ibang lugar. Sinaksak ni Jiraiya ang tatlong Pain at akala ni Jiraiya na tapos na kaya umalis na ito ngunit may lumabas na panibagong Pain at inatake sina Jiraiya at naputol ang kaliwang kamay ni Jiraiya. Nagpakita na ang 6 na Pain at nagpakilala na sila ang 6 Paths of Pain at nagulat sina Jiraiya na 6 ito at ang 3 na natalo nila ay na-revive. Tinanong ni Jiraiya kung ano si Pain kaya sumagot ang isa na ang pangalan na Pain ay alias nilang 6. Hindi makapaniwala si Jiraiya na 6 ang may Rinnegan at nakilala ni Jiraiya ang isa. Ang lalaki na isa sa Pain ay si Yahiko at akala nito nakakasabi lamang ni Nagato na patay na si Yahiko kaya sumagot si Nagato na nakikita ni Jiraiya ang imahe ni Yahiko sa kanyang ngunit patay na si Yahiko at ang natitira na lamang ay Pain. Nagtataka si Jiraiya kung sino ba talaga ang kalaban niya si Yahiko ba o si Nagato ngunit patuloy pa rin ito na pinapakilala ang sarili nila na Pain at sila ay Diyos. Sumugod na ang 6 at nakakaiwas si Jiraiya sa mga atake nila. Umatake si Jiraiya kay Yahiko ngunit nasangga ito at tinanong ni Jiraiya dito kung paano nagkaroon ng Rinnegan si Yahiko ngunit hindi ito sinagot at binato si Jiraiya. Gumamit ang isang Pain ng missiles ngunit nakaiwas si Jiraiya. Pinapasuko na ni Shima si Jiraiya ngunit kailangan ni Jiraiya na makahanap ng butas para matalo sila kahit na mamatay siya. May pinabagsak si Pain na bato kay Jiraiya ngunit nakaligtas ito at may hinila silang Pain sa ilalim ng tubig at hindi na maramdaman ni Pain ang presensya nila. Napunta ang isang Pain sa barrier at tumalon dahil may gastric fluid at gumamit ng Rasengan si Jiraiya kaya nahulog si Pain sa fluid. Nakaligtas pa din si Pain at sinaksak si Jiraiya at bigla itong namatay. Pinutol ni Jiraiya ang patalim at naramdaman ni Jiraiya ang Rinnegan at ininform ni Jiraiya sa dalawa na ang kanyang chakra ay humihina kaya tinanggal ni Fukusako ang patalim. Nung natanggal ang bandana na napatay ni Jiraiya na Pain ay naalala nito na hindi si Nagato ang natalo niya at ang napatay nila ay nakalaban ni Jiraiya dati at siya ang taga-Fuma clan na nakalaban niya habang naglalakbay siya at binigyan ni Jiraiya ito ng sugat sa noo. Gustong bumalik ni Jiraiya at harapin sila para makumpirma niya ang naisip nito kaya pinababalik na ni Jiraiya ang dalawa ngunit hindi pumayag ang dalawa dahil kapag pumunta ulit si Jiraiya doon ay mamamatay ito at marami silang mata kaya hindi na sila mahuhulog ng 2 beses sa barrier kaya kailangan na nilang tumakbo. Sumagot si Jiraiya na maaaring mamatay siya kapag bumalik siya doon ngunit may matututunan siya sa katotohanan tungkol sa kanila at kung ang tsansang ito ay pinabayaan niya ay wala kahit sino ang makakalapit pa kay Pain at ito lamang ang kanilang tsansa para makuha ang katotohanan at ito rin ang oras para sa seleksyon na tinutukoy ni Great Lord Elder sa propesya.
Nakiusap si Jiraiya sa dalawa na dalhin nila ang nakuha nilang impormasyon tungkol kay Pain pati na ang bangkay at bumalik, ngunit sumagot si Fukusako na si Shima ay sapat na para gawin iyon at mananatili si Fukusako. Lumabas na sina Jiraiya sa palaka at umahan na sa tubig. Nagpalabas ng malaking shuriken si Fukusako at naramdaman ito ni Pain kaya nakaiwas ito. Nung tiningnan ni Jiraiya ang lahat ng Pain ay napagtanto nito na lahat sila ay mga ninja na nakita niya sa kanyang paglalakbay at nalaman na niya kung sino si Pain. Sumugod na si Pain at may nasa baba na Pain kaya nasakal si Jiraiya at nasira ang lalamunan at sinaksak ni Pain upang hindi makagalaw. Gustong sabihin ni Jiraiya kay Fukusako kung sino ang identity ni Pain ngunit hindi siya makapagsalita dahil nasira ang kanyang lalamunan. Muntikan nang mawala ng malay si Jiraiya ngunit naisip niya si Naruto kaya nagkaroon pa rin ito ng lakas at may isinulat si Jiraiya sa likod ni Fukusako. Sumugod ulit si Pain ngunit tapos na si Jiraiya at sinulat nito ang kanyang mensahe bilang code at sigurado si Jiraiya na si Naruto ang Child of Prophecy at umatake si Pain ngunit nakatakas si Fukusako at may ngiting namatay si Jiraiya.